Testing mga boss. Testing. Right. Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron akong binubuo dito para sa e-bike na 48 volts. So, ang gagamitin kong battery is 32650. Ayan, so ito yung battery na 32650 or 32700 ay parehas lang na battery ng LiPo4. Ori din siya ng lithium. Lithium din siya na LiPo4. Cylindrical type or mga ganito. Ayan. So, binalance ko muna ng 2 araw, 3, mas maganda. Nakabalance, so ibig sabihin ang balance is lahat ng positive at lahat ng negative ay magkakasama. Ang portion nito is portion nito ng yan, positive. Positive side to. Lahat ng positive yan, pinagsama ko muna. Nakaparallel lahat ng positive, then lahat ng negative naman is nakaganito. Ayan, nakaganito naman yung lahat ng negative natin. So kaya lang nabitin ako sa tabing wire. So ginawa ko ganito na lang. Yan, bali yung tabing wire natin is wire. Yan, bali nakabalance yan lahat. Ito, pag nakikita nyo, negative natin to, tapos negative na rin yung iba. Wire na lang yung kasi nabawasan yung aking tabing wire. Yan, so tabing wire ang tawag dito. So lahat ng negative nakapasok dyan, nakakonekta lahat ng negative, and then lahat ng positive is nakakonekta na rin. Yan. Para ito sa isang e-bike natin na binubuo. So nagpabuo sa atin ng e-bike ng 48 volts by, kasi ang isa nito is 6000 mAh. So 6000 mAh is equal to 6 ampere or 6 ampere hour. So 6 plus 6 plus 6 plus 6 is equal to 24 AH. Bali 48 volts, 24 AH or 24 ampere hour or 24 ampere hour. So yun ang nito, specs na gagawin natin. Parang ganito rin yan, ito, yan. LiPo4 din, cylindrical. So ang pinili kong battery is B1. Yung ibang type kasi may B1, may B2 na type at may B3. So lahat na itong in-order ko is B1 type. So pag B1, ang posisyon ng positive is nandito. Ito yung positive ng B1 dito sa may groove, malapit. At dito naman sa likod is yan, ito yung negative niya or B2. Negative. At ito naman yung ating positive. So sa ibang type ng battery na ganito, so iba rin yung size. Yung positive is magkabaliktad sila. Ito naman sa iba yung positive at ito naman yung negative. At minsan sa ganito rin, yung B2 is yung groove niya is ganito, thread type, then thread type din dito. So ang B1 na type is ganito, thread type yung negative, and then ayan, parang pinapasukan ng ng nut. Dito sa nut yung niya dulo. Ito yung positive. So ito yung pinili ko, B1 type na battery lahat. Wala akong biniling B2 at B3, so B1 type. So makikita nyo sa online kapag bumili kayo, makikita nyo na ang uri ng battery is may B1, may B2, may B3. Sa battery ng 32650 or 32700 ay parehas lang. So 32650 or 32700. Okay? So ito yan. So sa balak magbuo, mag-DIY, so meron na kayong susundan kapag bumuo kayo ng ganito. Yan, 24 AH, bali 6000 mAh to or 6000 ampere hour. So nakabura dito. So yan, bali bubuuhin na natin. So importante, binalance lang muna, ganito lang muna, nakabalance 2 araw, 3 araw, tapos i-disassemble at i-assemble na. So i-disassemble muna natin to, tapos buuhin na lang natin mamaya. So yan, so ganito lang mag-balance. Okay, so tanggalin muna natin tapos buuhin na natin to para sa ating e-bike battery upgrade from lead acid to lithium. Okay, tara, so buuhin na natin.
So yan mga ka-DIY, bali tapos na natin siyang i-disassemble sa balancing natin. So ang purpose ng balancing para lahat ng voltahe ng battery is magkapare-parehas bago natin i-assemble. So i-require talaga na mag-balance kayo kasi one time nyo lang gagawin yan. So ang gagawin natin ngayon is bubuuin na natin siya, bali 8S to. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8S ang gagawin natin para makabuo tayo ng 48 volts. So yan, bali dalawang grupo. So mamaya ipakikita ko sa inyo kung paano mag-assemble ng ganito. Yan. So yan lang, kung napapansin nyo, ang battery natin is ganito. Yan, B1 type. Okay, so yan muna natin, lalagay muna natin dito sa ating tray. Ito yung ating tray, oh. Yan. So ang tray natin is 6x4. Bali ang 6x4 is tamang-tama lang, ganito. 6x4 yung gagamitin natin na isang tray. So assemble din naman yan, nabubuo din naman yan. Para din siyang Lego. So kapag inassemble natin, para lang siyang Lego. Yan, may lock naman siya, oh, yun, oh. Yun, bali 6x4 na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na piraso na ganito. So sobra na yung 6. So gagamitin yung dalawa para sa balancing. Yung 4 naman, yun ang pang lagay natin dito. Yan, para mabuo. So dalawang grupo yan mamaya. Makikita nyo kung paano i-assemble. Sa pag-order naman, para saktuhan lang yung ating mga tabing wire na ganito. So order lang kayo ng at least 3 meters. 3 meters mas maganda kung sobrahan nyo pa, or 4 meters para sa balancing, at doon na rin sa ating pagtapos ng balancing. So gagamitin nyo rin para sa tabing wire nyo. So ang pinili natin is ganito, yung tanso. Copper yung pinili natin. So meron din naman itong coated na stainless type. So tanso yung ginamit natin, o copper. Yan. Sa mga screw naman, kapag bumili kayo ng battery, may mga seller din na nagbibenta ng battery na kasama na yung screw at saka nut. Yung ganito, screw and nut. So meron sa ibang seller na kasama na pag bumili kayo ng 32,650, at sa iba naman is wala. So kailangan nyo mag-purchase pa sa ibang seller na ganito. So ito is pinurchase natin sa ibang seller. So mayroon din naman kasi ibang seller na nagbibenta ng battery na kasama na yung screw. So sa iba naman is battery lang talaga. So wala siyang screw at nut. So yun lang. So i-form muna natin to. Yan, tinester ko na yan kanina isa-isa gamit yung ating multi-tester. So 2.9, 2.3 or 2.395. 2.2 pala, 2.295 yung voltahe ata nito. Check na natin. So pare-parehas na yan kanina. So chinek ko na. So check lang ulit natin dito sa ating multi-tester para malaman natin kung pantay-pantay yung kanilang mga voltahe. So kuha lang muna ko ng kahit at least mga 2 piraso. So yan yung resulta sa ating balancing kapag ibabalance natin yung ating battery. So check natin dito, 2. 3.2, 3.2 pala, yun, 3.295. So dito sa isa, so parehas sila ng voltahe, 3.295. Yan. So lahat yan is pare-parehas yan bago nyo i-assemble yung ating mga battery. So yan, lalagay muna natin sa tray para matapos na yung ginagawa natin. Okay? So ayan, bali nalagay na natin dito sa ating tray. Ang forma is ganito, 4P or 4 parallel at 16S or 16 series. Pero ganito yung design. Ito yung negative, ito yung parallel ko. Yung 4, 1, 2, 3, 4 parallel to. Parallel din to. Yan, parallel yan. So ganito lang yung forma niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan. Bali 8 ito. Pag nasapawan natin ng 8 dito, so magiging 16S ang kalalabasan. So ganito yung unang pag-build. Negative dito. Tapos yung ating last is positive. Yan, alternate muna yung battery. Negative, positive, negative, positive. Yan. So continuous hanggang positive. So alternate dito. Pero pagdating dito naman is parallel. Lahat ng negative, lahat ng positive, negative, positive, negative, positive, negative at positive. So yun lang. Ganito lang yan iporma.
Yan, bali ito yung sukat do sa e-bike natin. So yung pag-connect nito is ganito yung unang pag-connect. Kukuha tayo ng isang battery at ilalagay natin dito. Yan, so i-assemble ko lang muna. Yan. Ganito lang, yan. Gaganyan yung pinaka forma niyan, pero meron pa siyang tray sa loob dito, isa pang tray. At the same time, meron din tayong ilalagay na ganito, yung mga washer. Yan, papakita ko nyo sa inyo mamaya yan kapag inassemble natin. So yan, ang tabbing wire naman ito ay dito yung tabbing wire natin ilalagay natin. Yan. Bawat isa niyan is merong tabbing wire na diretso, yung ganito. Diretsong tabbing wire. Yan. Kaya 1, 2, 3, 4 lahat ng negative. So napagsama natin. Then to next naman. At sunod-sunod na yan hanggang doon. So kaya tinawag siyang 4P or 4 parallel. Ang isa nitong battery is 6,000 mAh or 6,000. So nabanggit na natin kanina. So 6 plus 6 plus 6 plus 6 is equal to 24. So 24 AH. Ang pagbilang ng AH nito is kung ilan yung nakaparallel. Yan. Bali ang tawag sa bubuuhin natin ngayon is yan, 4P by 16S 48 volts. So yun ang specs ng battery na bubuuhin natin. 4P kung ilan yung nakaparallel, 4P at yung capacity nito is 6AH. So kung ilan ang nakaparallel, so ipa-plus natin 6AH, 6AH, 6AH. So 6AH bali magiging 24 AH. So yun lang, 4P by 16S. Yan. Na 24 AH. So yun ang specs ng ating battery. So magdadagdag lang tayo niyan kung gusto nating dagdagan. So dagdagan natin ng parallel hanggang sa dumami yung ating AH or capacity. Capacity ng battery. So dagdagan lang natin to, dagdagan din natin to. Patayo lang hanggang sa kung gusto natin i-increase pa yung capacity ng battery. So ito lang yung forma niya, pero yung pagdagdag is pataas. Kung gusto niyo dagdagan para tumagal or dumagdag ng AH, so sundan nyo lang itong pataas na to. So dagdag lang kayo ng ganito tray hanggang paitaas. So buuhin ko lang muna at ilalagay natin yung tabbing wire nito. Okay? So ganito na mga ka-DIY yung forma niya. So pinatungan na natin yung negative, positive at saka negative. Yan. Ganito rin yung forma. Tapos gagawin natin is continuous lang. Gagawa tayo ng tabbing wire na ganito. Sa ilalim niyan is meron tayong tabbing wire. Yan o. 1, 2, 3. Nakabitan ko na ng tabbing wire. Ayan. Tapos ganito lang. Yung tabbing wire sobrahan nyo. Tapos lagyan nyo na ganito sa itaas. Para kabitan natin yan ng ng BMS at saka balancer. Diyan natin itatap yung BMS at saka balancer dito sa sobrang to. Yan, may purpose yan. Kaya nilagay natin yung ganito. Para dito sa dito natin may kabit yung BMS at saka yung ating active balancer. So yung BMS at saka active balancer natin is nandoon pa sa gilid yan, nagpapahinga. Ito yung BMS nya, dali. At ito naman yung aking active balancer by 48 volts din, 16S or 16 series. Yan yung match dito na gagamitin natin sa ating binubuong battery para sa ating e-bike. So lahat yan is meron yung tabbing wire. Ito nakaporma na yan. Yung ginamit natin pang balancing, yun din ang gagamitin natin dito. Yan. Lahat yan is lalagyan natin ng tabbing wire, tapos itatap lang natin na ganito. Hindi naman siya masyadong tingnan, kasi mas madali siyang i-assemble. Basta ganito lang, step by step yung paggawa. So isa-isa yan hanggang dito. Yan. Hanggang. Hindi naman siya mahirap sundan kasi nga hindi natin iniiba-iba yung posisyon para just in case matandaan ng mga nanonood kung paano siya i-assemble. Yan. Saka natin patungan ng washer. Ganito. Washer dito. Then ipapatong natin yung ating batteries. Lagyan nyo muna ng washer kasi minsan maluwag para sumikip at hindi magalaw. Yan. Pag nalagyan natin lahat ito ng battery, next naman natin is yung takip niya dito sa itaas. So kung ano yung posisyon ng battery sa ibaba, ganun doon sa itaas. Kaya mas madali siyang sundan kapag gagayahin. Yun. So yun lang. Tara. So continuous ko lang yung pagbuo, hindi ko na bibidyoan. So mamaya na lang kapag nabuo ko na. Okay? So yun lang, napakabilis lang.
So ayan mga ka-DIY, tapos na natin ilagay yung ating mga battery dito sa itaas. Kung nakikita nyo, negative pa rin dito. So ganun pa rin, kung ano sa ibaba, ganun din sa itaas. Tapos dito naman na side is yan. Ito yung sinasabi ko na meron dapat tayong ganito. Para yan ang lalagyan natin ng ano, ng active balancer natin at saka BMS. Yan, nakaganito na. So ganito yung forma niyan. Main negative natin kanina at saka main positive natin. So ganito yung forma niyan. So ito yung lalagyan natin ng wiring mamaya. So hindi siya mahirap sundan. Tapos ilalagay natin sa top ito. Dito ilalagay natin. Tapos ilalagay din natin yung tabbing wire. So yung naka-ready na yung mga tabbing wire, gumawa kayo ng ganitong may tabbing wire. Oh. Ganito. So ganito lang paggawa ng tabbing wire. Tapos meron dapat isang dito sa taas kasi babaliin din natin yan kagaya nun. Kagaya nito. Pasobrahan nyo lang, oh. Yan. Tapos dito rin. So makikita nyo rin mamaya kung paano ang forma. So ganito pa rin, nandito pa rin yung negative para matandaan nyo yung posisyon ng pagbuo. Importante yan na hindi maging magulo yung ating ano, yung posisyon para mas lalo nyong makita at maintindihan. So ganun lang, italagay lang natin to. Tapos ilalagay ko yung mga tabbing wire na natira yun, oh. Yan. So buuin ko lang muna. So ayan mga ka-DIY, bali na form na natin, no. So dito sa ating pinaka main na negative, so nalagyan na natin ng tabbing wire. Tapos dito naman sa likuran is nakaganito rin, yan. So hindi ko muna pinix, hindi na muna tayo nag-fix niyan. Yan, kung napapansin nyo sa bandang likuran, ito yan. So halos 4 na piraso na ganito. 1, 2, 3, 4. 4. So hindi kayo magkakamali dyan kapag tinap nyo yung dalawang ganito. Basta tandaan nyo lang yung forma. So hindi kayo mamamali dyan. Yan. So dito naman sa harapan, ito yung negative natin. So 3 lang dito at saka dalawang pahaba at saka 3 sa harapan. Dito sa likuran is 4 yan, eh. 1, 2, 3, 4, 4. So ito yung pinaka main natin sa negative, yan, oh. Negative, ito negative. So negative, first positive, ito first positive to. Second positive, then third positive, fourth positive, then fifth, then 6, then 7, then 8, then 9, 10. So then 11, 12, 13 positive, 14 positive, 15 positive, ito pala 15 positive, 16 positive. So ito na yung positive natin sa main. At ito naman yung ating negative sa main. Bali ito yung kukunan natin ng main negative at yung ating main positive. So ang ano natin is 4P, 4 parallel by 16 series. So 16 series tayo. So ganito lang naman yung connection niyan, yan. Yan. Puro paano lang, pa letter S lang. Yan, hanggang dito 16S. So yun, so i-assemble ko lang muna, yan, oh. So naka-prepare na yan. Naka-prepare na para ano, kasi malapit tayo sa dagat kaya medyo nangitim-ngitim ito, pero okay na naman yan. Yun. So ganun lang. So ngayon ikakat na lang natin yung existing nito. Kakat na natin to ng grinder para mabawasan. So yun lang. So assemble mo lang natin. Ganito, tandaan nyo lang yung itsura, yung pagbuo, para hindi kayo malito kapag binuo na. Yan lang pinaka-forma niyan pagka nabuo na natin. Okay, so nilagyan ko lang ng medyo ganito, tainga. Yan, ganito para maging silbing lagayan natin ng BMS dito. Lagayan dito sa gitna, mayroon siyang lagayan ng BMS. Meron din dito sa gilid ng lagayan. So hindi kayo mamamali yan kapag sinunod niyo yung ganitong forma. Itong form. Okay? So kakabit ko lang muna yung ating mga tabbing wire, tapos continuous tayo sa ating mga BMS at balancer. Okay, so naikabit ko na yung mga screw at saka nut at kompleto na lahat. Yan. Nakikita nyo. So yan ang ano, ito yung main natin sa negative. So nabura kasi nga hindi permanent yung nilagay kong pentel pen. Ito yung 16 natin, ito yung 1. Ito yung 1 natin.
Ito pala 1. Yan, 2, 3, 4, 5, 6. So, itong ilalagay natin na BMS. Yan. Dali yung gagamitin kong BMS. Yan, 48 volts. LiPo 4, 16S, 48 volts. BMS with balance na ito sa loob. Meron ng kasamang balance. Common port. Yan, common port ito. Yan. So ito yung itsura. So dito naman mga ka-DIY, sa discharge current naman sa 60 ampere yung kayang i-discharge nito. So okay na to. Tamang-tama na ito mga ka-DIY dito sa ating battery. Tapos dito naman sa charge current maximum is 30 amps. So ang gagamitin natin charger dito dapat 30 amps or medyo mababa, okay lang. Dito naman sa ating BMS, dito naman pala sa wiring nya ng ating BMS nan. Ito yung ating pinaka main na negative. So dito natin i-connect yan sa main na negative. Tapos yung first positive natin yung unang wire. Yung unang wire, pangalawa hanggang sa matapos. So sunod-sunod lang yan sa dito sa unang wire sa first positive dito. Second positive, yan. Tapos dito sa third positive, fourth positive, 5. So ulitin natin ito. Main positive. So number 1, main positive. So ito yon. Hindi pala, first positive pala tawag ito. Main negative, first positive. So sa first positive ito. Main negative, first positive yung unang wire. So dito tayo sa unang wire dito. First positive, second positive, then third positive, then fourth positive, then fifth, then sixth positive. Hanggang tuloy-tuloy lang yung paglagay natin dito sa ating tabing wire para mai-connecta natin. So sunod-sunod lang yan basta simula sa ating main negative, sa main. At dito naman sa ating active balancer. So dito naman tayo titingin sa ilalim sa 0. B0 yan ang main na negative. Yung B1 yan ang battery 1 o first positive. B2, B3, B4, B5 hanggang B8. Hanggang dyan no. B9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hanggang 16. So tamang-tama yung 48 volts natin sa 16S. So 16S din yung binili natin. Ito, 16S or 16 series. So ang paglagay nito, ito nakaparallel yung black sa black. Black ng first positive dito sa 0. Sa pinaka main negative pala natin, yung B0 at saka itong black na to is magkasama. At ilalagay natin dito. Yan sa una, sa pinaka main natin na negative. So dyan yan nakalagay. Yan. Tapos yung first positive naman ito, yung sumunod na positive, yung wire, then sumunod ditong wire din. Yan. Magkasama din yan dito sa second. So mamaya papakita ko na lang sa inyo kung paano mag-install. So dito sa ating BMS, yan yung B. Yung B negative, yan ang papunta sa pinaka-battery din natin dito. Tapos ito yung pinaka-main na natin, yung P negative, yan ang discharge na. Discharge na to, pinaka-main natin sa negative din. So itong dalawa papunta sa negative, kaso nga lang yung battery B minus, yan yung pinaka-main talaga dito yung nakakonect yan. Dito yan. Tapos ito na yung pinaka-negative natin, yung P. Sa positive na lang, sa positive naman, sa pinaka-main ng positive natin, so direct lang yan. At least as in direct lang, direct wire na. Okay, so pinagpares-pares natin yung mga wiring, yan o. So parang nakakalito lang tingnan, pero madali lang naman yan sundan. Dito tayo sa ano, itong negative natin, ito naman positive. So ito yung negative natin, nakaparallel yan dito sa ating, dito yan, inulit lang natin no, sa B0. Tapos yung B1 natin, ito B1, ito yung red, ay nakaparallel din dito sa ating B1 dito. Ito negative din. Ito yung B1 natin, B2, B3. So sunod-sunod lang yan. Ito nakapares yan dito kasi may numbering din naman tayo dito. May mga number din yan, papares nyo lang dyan. Dito sa kabila walang number. Dito sa kabila mayroong number 0 to 8, then 9 to 16. So ipapares nyo lang yan, ipaparallel. Pares-pares itong wire magkasama. Kaya yung unang negative natin ito sa 0,
at saka yung unang negative dito sa ating BMS at yung ating balancer is magkasama yan, oh. Nakadikit na sa unang negative. Next naman is yung first positive. Ito na yung first positive, yung unang wiring. Yan. Connected din dito sa ating first positive o B1. Okay, so ilalagay na natin ito sa battery 1 dito. Yan. So bago natin ilagay dyan, make sure na tanggalin muna natin dito sa pinaka wiring, pinaka ano, dito sa BMS natin at saka sa balancer. Tatanggalin muna natin yung mga wire. Saka na natin i-connecta kung naka-connect na tayo dito lahat. So kailangan i-connect lahat dito yung wiring bago natin isalpak ito, para hindi magkaroon ng short circuit sa board. So yun, so kabit muna natin. So yan, bali natapos na natin. So ito, sa mga luma ito na TV, nakuha ko sa mga lumang flat screen na TV na mga maliliit, acrylic. May libre kayong acrylic dyan, makakuha kayo ng acrylic. Tapos ito naman yung BMS natin dito nakapisto. Ito naman yung ating active balancer. Dito naman yan. Para dito naman yung wiring ng ating BMS. Yan. Dito. Tapos yung ating active balancer. Pag ano naman. Yan, at saka yung pares niya dito sa likod. Ito na. Balikan nyo lang yung pag-wiring natin. Yan, nilagyan natin ng sapin para hindi mag-short dito sa ano, terminal ng mga battery, kasi may mga terminal pa tayo dyan, no? Yan. So ganun lang. So assemble muna natin. Tapos dito natin yung ano, main natin sa negative. Yan. Ganun lang. So tapusin ko lang yung pag-set up kasi nalagay na natin yung mga wiring niya. Tapos gumamit ako ng XT60. Ito naman yung aking XT60 para sa connector ng battery. Lagay tayo ng connector dito. Lalagay tayo ng connector, yung positive natin sa main at saka yung ating negative sa discharge. Ito yung gagamitin natin, no? XT60 with cover. Ayos. So symbol tayo uli. So ayan mga ka-DIY, bali tapos na natin i-set up. So cover na lang kulang dito sa ating mga wiring. Yan. So yan, bali ito yung kanyang port, common port siya. Nilagyan natin ng XT60, tapos may with cover ganito. XT60. Ito yung size nito. Ayan, tapos dito sa ano, yan, pilalitan din natin ng wiring, XT60 din. Tapos pinalusot natin dito papunta dyan sa kanyang controller dito. Tapos i-install na natin yan, pwede na install dyan, para masubukan na yung ating bagong gawa na battery. Ayos. So yan, bali kinabit na natin yung battery dito. Yan. So kinabit na natin. Tapos yan, susi natin dito. Yan, oh, full charge. Yan, full charge. So testing natin. Sige, throttle. Sige. Yan. So ayos, so ito nakabalot pa ng ano, ng wrapping. So gagawin na lang natin dito, ibabalutan natin ng ganito. Pwede rin yan, or pwede maghanap tayo magandang pangbalot dito, kasi para safety yung ating battery. So yun lang. Mamaya panel-test natin mamaya. Tara. So sakto naman yan dito sa ating compartment, you know. Okay? Tara. So ayan mga ka-DIY, bali nilagay na natin na yan, oh. Binalot natin ng wrapping, tapos binalot natin ng foam sa loob, ganon, yung ganito. Yan. Tapos doble balot, duct tape at saka wrapping. So yan, tamang-tama lang dito sa itaas. Ayos. So mamaya testing natin. Okay. So testing mga boss. Testing. Right.